Okay, maayong adlaw nga Domingo sa mga soke nga taga panood sa ating video, sa ating vlog, sa ating mga reaction. Happy Sunday, lalo na sa Pilipinas na ngayon pa lang araw na to Linggo, kasi sa amin dito gabi pa lang. Ngayong araw na to Linggo ang umpisa ho ng rally ng INC sa Quirino Grandstand din sa May Lunita. So shout out muna sa lahat ng nanonood. Ingat po tayong lahat at sana success po itong gagawing rally nga, itong Iglesia ni Cristo, kasi ito yung inaantay naman talaga nating lahat. Na ito namang iglesia naman talaga nakikita ko ngayon na may pagka sa among ana sa bulaanon pa na ay pagkabana ba sa nahitabo karon sa Pilipinas. Naan sa nihitabo na anong nangyari ngayon, na itong nangyari sa kay Saldico ay ginawa nila itong yung iba nito baliwala, yung iba naman ginawang big issue, pero ang sabi kasi nga daw ang statement ni Saldico ay hindi daw notarize ang kanyang pagkasabi. Di ko maintindihan lang itong pagkasabi na hindi daw notarize. Ang gusto ba nila na notaryado ang kanyang salaysay? Hindi ko maintindihan. Alam niyo kung bakit? Kapag may notarize ka, questionin. Kasi nangyari kay Gutesa yan, di ba? Na fake yung fake yung nagnonotaryo. Tapos kapag mayroong video na panood ay valid yun kasi video ang napanood. Valid yun kasi video ang pinapakita na ebidensya. Pero ito kay ngayon? Kay Saldico, hindi daw to valid kasi gawa-gawa lang daw ito. Kasi naglabas lang daw sa social media. Hindi ko talaga maintindihan. Yung si BP Sara, nung time na yon na sinabi may pagbabanta sa kay Marcos Jr., grabe. Hanggang ang DOJ, pupunta agad sa NBI kasi gusto kaso kasi nakikita sa video. Pero ito kay ngayon, itong kay Saldico, hindi valid ang video. Gusto nila under oath. Yun ang pagkasabi. Under oath. Kung ano ba talaga ang Pilipinas? Sino ka talagang ginagago nitong mga politician ngayon nag-iimbestiga? Video, hanapan ka ng under oath. Pag may under oath ka, hanapan ka ng video. Ano ba talaga? Sus, Ginoo ko, ang gulo ninyo. Kaya tama lang din talaga itong INC na namuno dito sa rally. Kasi wala namang ibang relihiyon ngayon na nagpakabana ba? Yung may malasakit sa Pilipinas. Nakikita ko lang INC. Ano bang nakikita natin ngayon sa ibang mga relihiyon? Wala. Kung hindi gumalaw itong INC, hindi gagalaw itong mga ibang ibang religious group. Hindi gagalaw itong KOJC. Di ko to inaaway. Hindi to gumalaw tong GIL, hindi gumalaw tong mga yung INUP ba yon? Hindi gagalaw tong ibang mga grupo, itong mayroon pang dagdag na PDP laban, yung mga Muslim. Nag-antay ba talaga kung sino mag-leader sa mga ganitong magra-rally dito sa peace rally? Dito sa transparency ang gusto nitong INC. Hindi ba talaga pwede na ang ibang relihiyon mamuno naman? Di lang ang INC. Kaya dito sa INC, todo respeto ako dito sa mga tao. Dito sa namumuno nito kasi mantakin nyo na ba? May nakita akong video kanina na nanggaling pa sa di ko alam kung sa Visayas o sa Mindanao nanggaling, na sabi niya nasa Maynila na dumating na sa Maynila at binalita rin kanina na itong mga media pinuntahan na yung Luneta, itong Quirino Grandstand. Ito, pasok ko muna yung balita na minamaliit nito ni Tibo Teodoro, itong mga ex-general na sasama dito sa rally. Pasok ko muna yung balita. Bukod sa Iglesia ni Cristo, magrarally din bukas ang ilang retiradong general. Pero paglilinaw nila, hindi nila ipapanawagang pabagsakin ang administrasyon. Live mula sa EDSA Shrine sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel, kumusta ang mga paghahanda dyan para sa rally bukas? Yes sir, bukas nga ay magdadaos din ng anti-corruption protest or rally
dito sa may EDSA Shrine at sa People Power Monument. Ito nga ang grupo ng mga retiradong general. All set naman na yung mga tent at medical station dito at bantay sarado na rin ang seguridad. Bago ang kilos protesta sa People Power Monument sa Quezon City bukas, ilang kalahok na ang inikot ng lugar. Naninigurado raw sila na maayos at ligtas ang protest venue. Ang magpoprotestang si Eya umaasang magbabago o di kaya'y mahihiya pa ang mga korap na opisyal ng bansa. Baka raw pag narinig ng mga ito ang sigaw ng taong bayan bukas, magkusa silang bumaba sa pwesto. Ito na po ang pinakahuli na nating hakbang para tumino ang lahat ng mga namumuno sa ating bansa. Pero di gaya ni Eya, si Nanay Jean, suko na raw sa lahat ng politiko. Nakikiusap po ako sa inyo, please, bumaba na po kayo. Kasi habang nakaupo pa kayo, wala po mangyayari sa Pilipinas. Tatagal ang rally sa EDSA People Power Monument mula November 16 hanggang 18. Mangunguna riyan ang grupong United People's Initiative na isang koalisyon ng mga retiradong general. Ang panawagan daw nila sa rally, papanagutin ang mga kurakot at hindi pabagsakin ng gobyerno. Kumpiyansa naman ang Administrasyong Marcos na hindi mauuwi sa destabilisasyon ang kilos protesta. There will be all these agitations. We have to learn to live with it. And we have to learn to ignore it. You know, there's no worry from our side, no? Politika ito, walang epekto sa armed forces tsaka sa police, no? Pati ang AFP sinigurong walang aktibong sundalo ang makikisali sa rally. Pero may paalala pa rin sila sa mga magrarally bukas. Make sure na hindi po sila masingitan. Dahil may mga nagre-report po sa atin, pati na rin sa Philippine National Police na baka maaring masingitan sila. At may may mga infiltrators at baka may magpasabog ng granada. Nakakatakot po yun. Huwag na po kayong umasa na ang Armed Forces of the Philippines ay gagawa ng unconstitutional activities. We will stick to the rule of law. Just sir, nakakuha nga tayo ng impormasyon na as early as 3 a.m. bukas ay tutulak na rito yung ilan sa makikibahagi nga doon sa anti-corruption protest. Yung ilan nga ay galing pa sa Central Luzon, gaya na lamang sa Pampanga, Bataan, Aurora at as far as Northern Luzon sa Pangasinan. Meron din naman na magmumula sa South gaya sa Cavite at Batangas. Ang minamaliit niya, di ba? Kasi wala naman daw tong bulk. Ito, talagang walang puwersa. Hindi naman daw talaga kalakas ang ganun ang mga PNP, hindi, itong mga general na official na mga retired na sasali sa rally. Bakit nagngangaw itong PNP at saka itong AFP na wag kayong mangdamay sa amin. Wag kayong mag-destabilize ba yan? Mag-destabilization. Kasi sumusunod kami sa Constitution sa Pilipinas. Sumusunod ba sa Constitution yung AFP na to na ang pinoprotektahan ito? Halata naman si Bongbong Marcos lang. Ito nga yung bagong sinabi ni Saldico. May pakialam ba dito? Itong PNP at saka AFP na to na ang kanilang commander-in-chief involved pala. Yun pala ang mastermind. So kaya timing itong paglabas ni Saldico dito sa kanyang sinabi. Iba dito takot na takot ha. Obvious ha. Itong PNP at saka AFP. Kahit pa sabihin nila naka-ready na sila, obvious na takot sila dito sa gagawing rally. Kasi pinangalanan na ni Saldico na involved nga to si Bongbong Marcos. Siya ang mastermind. At isa pa, hindi ko maintindihan ditong mga politiko ngayon, lalo itong nag-imbestiga dito kay Saldico, kapag nanahimik, sabihin, bakit di nagsalita si Saldico? Isalita siya kung sino talagang kasabwat niya. Ngayon nagsalita na naman si Saldico, ayaw paniwalaan, bakit daw gumagawa ng istorya, ang masaklap pa niyan. Ang sinabi, pakawala daw to ni Sara Duterte. Ano ba yan, pakawala ni Sara Duterte? Na itong si Saldico, kung natandaan niyo noong nakaraang taon, ito yung naggisa kay Sara Duterte sa budget. Siya nagtanggal. Siya sa appropriation Di, sa kanya lahat ang masusunod noon. So ngayong taon na to,
siya naman ngayon ang iimbestigahan. Ayun na nga yung sabi natin dito, ang gulong, ito nangyari ngayon, parang gulong lang ito, na nakakaawa ang Pilipinas talaga. Ulitin ko, itong INC lang talaga ang may pagkaano dito, may pakialam sa atin. Kasi kung hindi dahil sa kanila, ewan ko kung nagbabalak pa talaga lalabas ang mga tao na maglabas ng saloobin sa kanilang, dyan to, tungkol dito sa nangyari sa Pilipinas ngayon. Nakakapanghinayang ang nangyari noong 6 na taon ni dating Pangulong Duterte. Nakakapanghinayang na ito ngayon kabaliktaran na sobrang gulo. Kung titingnan natin dito sa nangyari sa Pilipinas, ang nakikita ko sa Pilipinas, ang Pilipino ngayon, nakakaawa. Sunod-sunod ang trahedya, sunod-sunod ang kalamidad. Plus itong pinakakalamidad ngayon, trahedya ngayon, itong korupsyon. Kasi wala naman talaga patutunguhan itong mga nangyari ngayon sa yung mga tulong-tulong. Bigyan kayo ng 5,000. Kwintahin ninyo 5,000 o 10,000. Abot ba ng isang buwan yan? Hindi. Tapos yan lang yung panglaylo sa itong itong panghaylo sa Bisaya pa. Sa ginawa ni Bongbong Marcos para sabihin niya na may malasakit siya sa Pilipino. Ang totoo lang nito, hindi niya tinitingnan ang paligid kung ano nangyari ngayon. Baha doon, buong Pilipinas na ang binaha. Siya na mismo ang nagsabi na may mga flood control. Pero ngayon bumaha na ng bumaha. Tingnan ninyo kung gaano siya kabagal kumilos dito. Paturo-turo nga lang to. Pupunta ng lugar Itong nangyari sa Negros Occidental, ngayon lang araw niya pinuntahan. Na halos 2 weeks na ang nakaraan ang nangyari doon sa Negros Occidental. Yung hindi nakita ngayon, wala na, agnas na. Tapos pinuntahan niya pa doon na, dala niya doon? Egg lang niya. Yun na yung dala niya. Sus Mario Josep. Yung bumuto kaya nito na super diehard, hanggang ngayon diehard pa rin kayo dito sa presidente na to. Balikan natin ang tema dito sa Iglesia ni Cristo, itong INC kasi. May itong mga, kung napakinggan ninyo yung interview kanina, may halong pananakot din. Parang kung ano may mangyari na manggulo, hindi na namin kasalanan nyo. Nandito kami. Dito kami, magbabantay sa inyo. Pero kapag nasingitan kayo sa panggugulo, hindi na namin kasalanan yun. Kasi nagrarally kayo, parang ganun palabasin nila Yun lang ang naintindihan ko na nagsalita itong si Browner. At itong si Gibo Teodoro. Minamaliit niya yung mga bilang ng mga ex-general. Ang pa nito, maganda nito kasi hati ang pagrarally nito. Mayroon sa Luneta at saka mayroon sa EDSA. Tapos ito itong AAP, si Browner. Ba't pa isipin mo yun na baka mamaya may biglang maghagis ng granada daw doon sa rally? Tinatakot nyo ang magrarally? Wala ba silang karapatan talaga ngayon? Lalo ngayong time na to na itong nangyari ngayon sa Pilipinas na mali-malita na nga yung sinabi niya ni Saldico kanina. Mali-malita. Ang sabi niya, hindi, tama ang sinasabi lahat ni Duquesa. Dito yan ano yan dito. So, ibig sabihin, legit. Tapos ang sinabi pa ng iba, ito si Saldico, AI daw, itong lumabas na video. Sobrang payat. Kasi, stress yung mama Ikasalanan din niya. Kasi nagpauto dito sa kay Bongbong Marcos sa kay dito kay Martin Romualdez. Ngayon lang natin alam na gaano ba talaga ang manggamit lang itong si Martin Romualdez at saka itong si Bongbong Marcos. Ngayon lang natin talaga napagtanto na sobrang manggagamit. Ugali nila yan. Sinong unang ginamit itong mga to? VP Sara para tatakbo pagka-vice presidente ay tumakbo ng presidente kasi matatalo naman talaga si Bongbong Marcos. Either Lini Robredo ang tatakbo noon, kung wala si VP Sara, matatalo si Bongbong Marcos. So ginamit nila si VP Sara. Ano nangyari? After 2 years, biak ang kanilang unit team. Away-away na hanggang ngayon. So ang dami nangyari. Nakulong yung, pinakidnap yung tatay ni VP Sara.
Sino ulit ang ginamit ulit ni Bongbong Marcos? Torre. Si Torre nang huli ni dating Presidente Duterte. Nung napakinabangan na, ginawa mo ng PNP chief. Nung napakinabangan na ng husto, nakikita lang ng issue na maganda, tinanggal. Na walang kadahilanan na walang abiso daw yun. Ito si Torre naman, uto-uto. Hanggang ngayon, andyan pa rin siya. Tapos sinong sunod ginagamit ito? Ito na. Ito pa si Pastor Apollo Kibuloy. Ginamit din yun. Kasi nung time na yun, ayaw ni Bongbong Marcos na makipagdebate either GMA o ABS-CBN. SMNI lang, doon siya sumipot. TV5 yata, di ko alam di ko sigurado kung di ko matandaan kung sumipot ba siya doon. So, si Kibuloy, isa rin to sa biktima ni Bongbong Marcos. Ang dami na ha. So, ito ngayon, sunod, saldi ko na. Sino susunod kaya nito? Nagagamitin lang naman nila na pagkatapos ito ilaglag nila. Malamang, ito si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos, dito to magbanggaan ng husto. Matirang matibay dito. Kapag ito ng dalawa, magbangayan talaga, mag-away-away. Kung si Martin Romualdez magsalita na, ito si pinsan ko ang may pakana dyan. So, dyan na magsimula ang gulo. Magkaano na yan magkapamilya na yan kasi magpipinsang buo yan eh. Ito ngayon, ang Iglesia ni Cristo, pasalamatan natin itong INC kasi kung hindi po dahil sa inyo, itong mga kapatid natin ng mga INC, hanggang ngayon, itong mga Pilipino, puro na lang talaga tayo dito sa social media. Isa na ako doon. Puro na lang tayo dito magkukomento kung sino yung naglabas ng saloobin sa social media. So at least, itong Iglesia ni Cristo, may pakialam sila. O, di ba? Ang Katoliko nasalita din. Pero ang Katoliko, malayo sa bituka ang kanilang gusto. Kasi ayaw naman talaga nila makabalik si VP Sara. Presidente si VP Sara. Ito kung ano na to, ito kung si VP Sara lang talaga ang gusto nila magiging presidente, na ngayon na talaga kung tatanggalin si Bongbong Marcos, wala na si Marcos sa Malacanang, sipa na yan. Kaya lang, ang dami kasing ayaw ni VP Sara kasi alam nila kung ano mangyayari. Pero ako, gustong-gusto ko talaga magiging presidente ito kasi titino ang mga Pilipino. Wala itong ganito. Baka makatikim sila ng suntok nitong vice-presidenteng babae. Mga oligarko ngayon. Di nila kaya ang estilo nitong ni VP Sara. Kapag di na pwede itong ginawa nila ngayon kay Marcos, di na pwedeng gawin nito kay VP Sara. Kaya ito ngayon, hindi talaga po pwede na itong si Bongbong Marcos, tanggalin talaga to. Hindi ito matatanggal. Kasi, ayaw kasi nitong mga Armed Forces of the Philippines saka itong PNP. Kasi ito lang naman sila talaga ang pwedeng may puwersa talagang magandang ugat. Kapag itong dalawang itong Armed Forces of the Philippines at saka itong PNP, ito yung uuga na may talaga na kakala sila sa administrasyon, tapos na ang laban. Wala nang power eh. Ano bang power niyan yung mga cabinet secretary ni Bongbong Marcos diyan? Kung ito yung Armed Forces at saka yung PNP ang declare na wala, di na kami sa iyo. So, sana matiwasay ang itong pagrally ng INC na 3 araw. Sana makinig naman ang gobyerno dito sa Iglesia ni Cristo kasi sila naman talaga ang may nito eh. Sila lang talaga ang may pakialam sa ating bansa ngayon kung ano na nangyari. Sobra-sobra na talaga ang katiwalian nito. Dapat lang talaga magsalita itong INC kasi nagsalita na sila isang beses, di pinapakinggan. Mayroon silang pakisuyo na ganyan sinuportaan nila yung pakisuyo ni Bongbong Marcos, hindi pa rin pinakinggan. Ngayon, wag nyo antayin pangatlo, ha? Nasabi ko na to, wag nyo antayin ng pangatlo itong INC na anong sunod nang gagawin kasi nakakasawa na rin talaga ang sitwasyon ngayon sa Pilipinas.